saksihin kayo, wala bang lahi yung parents, like American or Spanish blood? May lahi lahing Samar, yung nanay ko. Yung tatay ko, lahing Ilonggo, taga San Jose Antique. Pinoy na Pinoy naman. Mistisuhin lang yung tatay ko. Yung nanay ko kasi, alam nyo nung araw, ewan ko po sa mga nanonood, nung araw, nung dekada 60, 70, usong-uso yung ahensya. Yung nanay ko nasa Samar. Kinuha ng ahensya. Tapos ipapasok na kasambahay. Totoo yun. Yun yung kalakaran nung araw. Kaya nanay ko nagkasambahay. Kung tawagin nila sakada. Pagkatapos yung tatay ko naman, pag-alagala sa Maynila, akala na nanay ko, binata, ayun, nadali yung nanay ko, nakakalawit. Ako naging bunga. Para hindi yun na malaman sa iba, anak ko ako sa labas. Madalit salita. Baka maging issue pa yun. Mahigi na nagsasabi ng tapat. Ito mayroon ditong text, saglit lang Opo. Galing sa New Cabalan, galing sa 0928. Ang sabi niya rito, Isko, dati akong taga-Tondo sa Pritil. Graduate Pritil. ako. Sa malamang yan sa Nolasco graduate. Sa Perfecto High School. Perfecto. Sa May Moriones. Kumusta na po ba ang Tondo ngayon? Ayan. Yun. Tondo pa rin. Tondo pa rin. Wala na po si Asyong Salonga. Wala na rin po si Victor Lopez. But kidding aside, ang Tondo po ay maunlad do. In fact, sa totoo lamang napakamahal ng lupa sa Tondo. Alam niyo po kung bakit? Wala pong exaggeration yan, Yung in terms of lupa, in terms of with regard to value, alam niyo kung bakit? Dahil yung komersyo. Nasa ilang bloke ka lang, nasa Divisoria ka na. Ilang bloke ka lang, nasa pier ka na. Ilang bloke ka lang, nasa pabrika ka na. Kumbaga, kaya naging doon na punta ang mga kababayan natin nung araw. Lalo na galing sa Visayas o Mindanao. Ang landing kasi niyan, Pier 2, Pier 4, Pier 6, 8, 10, 12, 14. Yun ang landing nun. Ang unang makikita ng lugar, Tondo. Kaya marami, siyempre, mga kababayan naman natin, naghaharimunan lang, nagbabaka sakali na umunlad. Kaya naging mataas ang demand ng lupa sa Tondo. Pero sir, tahimik po ngayon ang Tondo. 5 taon din ako nakatira sa Tondo. Sa Baseco compound, kung naalala niyo yun, may nasunugan, malaking sunog doon. Kasama po ang aking barong-barong doon na nasunog. Habang nagsusulat pa ako noon sa Diaryong Saksi, doon ako nakatira noon. At ito naman, ito galing naman sa 0917. Natutuwa ako at naging inspirasyon ko si Senador Isko Moreno dahil sa kanyang paglilingkod galing sa puso, galing sa mahirap pero nagsikap kaya naabot kung saan man siya ngayon. Ibubuto ko yan. Kaya di hadlang ang kahirapan para tumulong sa mahihirap. Salamat po, Senador Isko Moreno. Salamat po sa inyo. Napakagandang mensahe na yan para sa ating would-be senator. Senator na talaga ang tawag. So, ayan po, ang nakikita nating pinakamalaking challenge nyo ngayon, yung ang pagpasok nyo sa Senate, no? At doon sa mga latest survey, Senator, ay nasa top 15 kayo, no? So, if ever, Isko, na ikaw ay mahalal at mapunta dyan sa Senado, so ano sa tingin mo yung mga priority legislations, yung mga gagawin mong batas para sa ating mga kababayan? Well, una, talagang challenging na yun sa Senado, no? Dahil, yun nga, hindi naman tayo pedigree. Tayo, askal lang. Pero mag-ingat ho kayo sa askal. May rabies ho yun. Ang mga prioridad po natin, I always focus myself attending to basic needs. Education, healthcare, and housing. Why? Edukasyon. Katulad ko, nung araw, gusto ko mag-aral. Gusto ko maging seaman wala namang estado na programa ng estado na nangangalaga sa isang batang katulad ko na katamtaman lang. Nung araw, para maging scholar ka, kailangan gifted child ka Kailangan bona kid ka. Kailangan batang promil ka. Paano kung katulad ko, amlang ang tinitira ko nung araw? Di wala na. 75, 77 grado mo. Pero gusto mo mag-aral. Pero kailangan pang matatalino lang yung scholarship.
paano na ngayon ang kinabukasan ng bata? Kaya binago ko yun nung ako'y konsehal, nung ako'y vice mayor. 4,000 kabataan nakapagtapos ng kolehiyo. Lahat po ng gagawin ko sa Senado at yung sinasabi ko po ngayon ay mga bagay na ginawa ko na ho sa konseho. Kumbaga, i-duplicate ko na lang ho. Pangalawa, bakit healthcare? Alam ko po yung pakiramdam nung ikaw nasa ospital, nagtatay ka, dadaling ka sa San Lazaro, tapos iiwan ka ng nanay mo para maglabada. Dahil para makabili ng dextrose mo. Ito lang. Kaya ho, healthcare. Ang sabi nga hirap po maging mahirap. Healthcare and education. Ang pagiging mahirap po, ang puhunan ho niyan, yung lakas ng pangangatawan para kumita. Kaso yun ang nadisgrasya. Nagkasakit. So, 2 beses tinatamaan na mahirap. Ano? Una, hindi nakakapaghanap buhay. Mm. Di ba? Di walang kita. Wala. O habang nakahirata doon sa ospital. O gastos ang gastos yun. Parang metro ng gasolina yun. Siyempre, gagamutin mo sarili mo eh. Oo. Kung hindi ka pa titingnan ng pamahalaan, paano pa yun? Pangatlo, bakit to housing? Aso nga po, naghahanap ng masisilungan eh. Pagka uulan eh. Pagka mainit ang araw eh. Sisilong ang aso eh. Tao pa kaya? Kaya mahirap po maging isang squatter. Por Diyos por Santo, araw-araw nag-aalala ka kung yung bahay mo nandoon pa. Dahil kung lupang kinatitirikan ng bahay mo, hindi yun. Nako, Diyos ko. Kakabaka-baka lagi. Yung swerte lang namin nung araw, alam mo, masarap naman si squatter. May benepisyo ho dyan. Ano? Nako, por Diyos por Santo. Ang ganda ho ng benepisyo dyan. Ano? Unlimited electricity. Ayun yung sinasabi natin Unlimited water. Kaya nabaon sa utang ang aming lokal na pamalaan dahil sa unlimited na yan eh. Kaya nasisisi sa dating administrasyon. Meron para kang may-ari ng Meralco. Walang kuryente, wala kang bill. Alam ko po yun. Kung nung araw may Sky Cable, malamang kasosyo rin kami ng Sky Cable. Ito po, may nagsabi po rito galing sa 0919 Anduloy 47. Sabi niya, ibubuto ko yan. Si Senador Isko Moreno. Thank you Okay, po. maraming salamat po. At yung kanyang mga komersyal, mapapanood na po lagi dito yan sa Bigwas. Hindi pa na umuo, pero sinabi ko na. Okay, Teka, may last question ako para kay Sir Isko. So, yung mga magaganda po yung mga proposed legislations nyo. Alam natin na living inspiration kayo, lalo na siguro yung nag-text nga, di ba? Talagang inspiration niya daw si Sir Isko. Ano po yung message nyo, lalo na po sa ating mga kabataan? lalo na sa Tagalong ka po. Well, hindi ko po maituturo sa inyo kung paano po magtagumpay sa buhay. In fact, wala akong perfectong formula paano magtagumpay. But, there are guiding factor para mas tumaas yung probability mo na maging successful sa buhay. Una, totoong hindi ka makakapamili ng magulang. May magulang na mayaman, may magulang na mahirap. Hindi ka makakapamili ng kapatid, minsan makulit, minsan mabait. Hindi ka makakapamili ng kamag-anak na kung minsan pasakit, minsan nakatutulong. Pero tandaan po ninyo, makakapamili po kayo ng kaibigan. Kung ang kaibigan po ninyo, hinihila pa kayo pababa. Kung ang kaibigan po ninyo, imbis na tulungan kayo, iiwas kayo sa mga di magagandang bisyo, nako, umiwas po kayo. Pumili po kayo ng kaibigan. Pangalawa po, kayo, Kuya Baguis, meron ka bang pangarap? Mayroon. Nung tinanong kita, nagbayad ka ba? Saan? Sa kuryente? Di ba? Ang ibig ko sabihin, Pag sa pangarap, walang bayad. Yun nga, Pero pag sa kuryente, magbabayad ako. yun yung sinasabi ko, na tayo, nangangarap tayo, nagtitipid pa tayo. Okay, nagtitipid. Dahil ang pangarap po, nagbibigay ng liwanag sa mga dadaanan mo. Anong gusto mong liwanag? Lampara o halogen? Ayun, Kaya nga tama. doon sa kasabihan sa English, aim for the moon. Anyway, if you miss, you're going to land with among the stars. Wow. Pangatlo, tigit sa lahat, naniniwala pa po kayo kung sila may Diyos. Meron na. Yan naman Siyempre, pala. At ang Diyos pwede makausap kahit anong oras. Siyempre. Ayun naman pala ba't yung pinagkakait sa sarili ninyo, mga kababayan? Nakakausap ang Diyos, di humingi kayo ng tawad sa araw-araw na ginagawa ninyo sa buhay. Pangalawa, pagkatapos natin humingi ng tawad, wag ko kayo mahiya. Humingi rin kayo ng blessings and guidance. Di ho ba? Libre naman eh. Di ba? Ayun po yung mga bagay na yun, pagka yun po yung sinundan ninyo, umiwas kayo sa mga masamang bisyo. Kung araw, yung katabi ko, nagbabasura kami, 10 years old kami nagbabasura, yung katabi ko nagsosolven. Literally, nagsosolven. Pero ni minsan sa buong buhay ko, lahat ng klaseng chemical, o anumang uri ng chemical o pinagbabawal na gamot,
hindi ko po tinikman. Kahit na sabihin nilang wala kang balbon sa dibdib, dahil umiiwas ka. Kasi macho pagka balbon, di ba? Kahit na sabihin, duwag-duwag mo naman. Hindi. Awa ho ng Diyos, yung mga kababata ko na yun. May mga pinuntahan po sila. Una 9 de Pebrero. Doon sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong. Sa Oblo. Pangalawa, doon sa Munti. Sa City Jail. Pangatlo, kasabong mo ni San Pedro. Sana si San Pedro yung kasabong nila. So, ang ibig ko sabihin, wala talagang ending yan na maganda. So, kung kaya nyo pong iwasan po ninyo. Okay. Sapagkat napakahirap po ng buhay. Tayo mahihirap, mas marami tayong hamon na harapin sa buhay. Kaya kailangan pagtibayan natin ang ating damdamin. Magpursige po tayo. Maging pursigido tayo sa buhay. Tingin ko naman po, balang araw sa awa ng Diyos, makararaos po tayo. Salamat po. Ayan po mga kaibigan. At maraming salamat sa aming bisita ngayon na pagkasenador. Boto po ninyo. Unang-unang iboto yan. Bawal pa ba panggitin boto, di ba? Kaibigan na natin, Isko Moreno. Bawal, di ba? Pwede na rin mangarap ang dalawa rito, magiging senador. Okay. Sa buhay, lagi tayo nakikipagpatintero sa hirap at panganib. Kaya kailangan pursigido. Pursigido para di masagasaan, para labanan ng mga hamon sa buhay. Para may mapakain sa pamilya. Dahil porsigido, umangat sa buhay si Isko, nagpursiging mag-aral, nakapagtapos, nahalal na konsehal, matagumpay na vice mayor. Dahil porsigido, malaki ang naitutulong sa kapwa mahirap. Pag pursigido, tulong sa kapwa, sigurado.